It is a sin to know what you ought to do and then not do it. Aha! Ang sinasabi ni James dito, tandaan ninyo, kung alam nyong tama, pero hindi nyo ginagawa, aba, kasalanan din yan. Ibig sabihin, alam nyo naman na siguro to, may dalawang klase ng kasalanan. Yung commission, kinumit mo, nagnakaw ka, nagsinungaling ka. Pero yung may isa pang type ng kasalanan, omission, hindi mo ginawa. Kaya nga sabi ng iba, hindi na nga ako gumawa, pakasalanan pa din. Yun nga ang problema eh. Yung alam mong dapat mo palang ginawa, hallelujah, hindi mo ginawa, and therefore you are sinning. In other words, when God wants you to do something, and you don't do it, you are committing the sin of omission. And take note of this. Ang sin of omission, nanganganak ng sin of commission. Think about that. Halimbawa, alam mong dapat kang nanalangin, hindi ka nanalangin. Wala naman nakapansin, Pastor. Tinanong ka ngayon ng link up group leader mo. O Sam, nag-pray ka na ba? Ano nangyari? Amen. Nagsinungaling ka ngayon. Ay, Pastor, leader ko, nag-pray na po ako. Pero ang totoo, hindi. So, hindi niya ginawa, omission, pero ngayon may isa siyang kasalanan. Lying. Nagsinungaling siya ngayon. Bakit? Ang omission, nanganganak ng sin of commission. Do you agree with me, mga kapatid? So, ang gusto ipahiwatig sa atin ng Panginoon, marami tayong namimiss kapag may pinapagawa ang Panginoon, pero hindi natin ginagawa. Ibig sabihin, when God wants you to do something, pero hindi mo ginawa, number one, bad strategy yan. Bad strategy yan. Number two, you are missing a lot of blessing. And number three, the most important of all, it is a sin. Bawal. Huwag nating tangkain kasi alam ng Diyos hindi makakabuti. Kaya nga sabi ng Proverbs chapter 6, kung tinatamad ka, tignan mo yung langgam. Ang sabi ng Proverbs 6 verse 6, go to the ant, O lazy person. Watch and think about her ways and be wise. Look at this. I love this.